Hello, kamusta ka at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba? Habang mas lalo mong ibinibigay ang lahat ng pagmamahal mo sa isang tao, parang mas lalo ka ring nauubos. Nung una masaya, pakiramdam mo, eto na. Eto na siguro ang taong hindi ka sasaktan. Kaya binigay mo ang oras mo, binigay mo ang atensyon mo, binigay mo ang tiwala mo. Hanggang sa isang araw, napansin mo na lang na ikaw na lang pala ang nagbibigay. Ikaw na lang ang nag-iintindi. Ikaw na lang ang lumalaban para sa relasyon na dati namang dalawa kayong bumubuo. Kung naranasan mo na yan o kung nararanasan mo ngayon, gusto kong makinig ka. Hindi para sabihing mali ang magmahal. Hindi rin para turuan kang maging malamig. Ang gusto kong sabihin ay may isang bagay na napakaraming tao ang natututunan. Pero kadalasan huli na. At kapag huli mo na itong natutunan, ang kapalit ay maraming gabing umiiyak ka ng tahimik, maraming umagang gigising kang pagod kahit sapat ang tulog mo, at maraming pagkakataong tatanungin mo ang sarili mo, saan ba ako nagkulang? Ang totoo, hindi lahat ng sobrang pagmamahal ay nagiging magandang kwento. Minsan, ang sobrang pagmamahal ang dahilan kung bakit nakakalimutan mong mahalin ang sarili mo. Kaya kung pakiramdam mo ibinigay mo na ang lahat pero parang kulang pa rin, sana huwag mong skip ang video na ito. Dahil baka ang kailangan mong marinig ay hindi kung paano mo siya mamahalin ng mas higit pa. Baka ang kailangan mong marinig ay kung paano mo ihihinto ang pagkalunod sa pagmamahal na hindi na rin naman bumabalik sa'yo. Alam mo, may isang kwento akong narinig noon. May isang kandila na laging nagsisindi para bigyan ng liwanag ang iba. Tuwing gabi, masaya siyang makita ang lahat na maliwanag ang paligid. Pero habang lumilipas ang panahon, paliit siya ng paliit. Hanggang sa isang araw, naubos siya. At nang mawala na ang apoy niya, wala ring natira para sa sarili niya. Minsan, ganyan tayo magmahal. Masaya tayong nagbibigay. Masaya tayong nagpapasensya. Masaya tayong inuuna ang ibang tao. Hanggang sa hindi natin namamalayan, tayo naman ang nauubos. At ang masakit pa, kapag ikaw na ang napagod, may mga taong sasabihin lang sa'yo, nagbago ka na. Hindi nila nakita kung ilang beses kang umiyak. Hindi nila nakita kung ilang beses mong pinili silang intindihin kahit ikaw mismo ang hindi na maintindihan ang nararamdaman mo. Kaya gusto kong sabihin ito ng malinaw. Ang pagmamahal ay hindi kompetisyon kung sino ang mas maraming isasakripisyo. Hindi rin ito sukatan kung gaano karaming sakit ang kaya mong tiisin. May mga tao kasi na lumaki sa paniniwalang, kapag mahal mo, ibigay mo lahat. Maganda siyang pakinggan, pero may kulang. Dahil kapag ibinigay mo ang lahat ng walang natitira sa sarili mo, ano pa ang maibibigay mo kapag ikaw naman ang nangailangan? Isipin mo ang cellphone. Kahit gaano kaganda ang model nito, kahit gaano kamahal, kapag hindi mo chinarge, mamamatay pa rin ang battery. Hindi mo pwedeng gamitin habang walang laman ang power. Ganoon din ang puso. Hindi mo pwedeng patuloy na magmahal kung ikaw mismo ay ubos na ubos na. At doon pumapasok ang unang bagay na kailangan mong maintindihan. Hindi mo responsibilidad na ayusin ang taong ayaw namang ayusin ang sarili niya. Napakarami sa atin ang nahuhulog sa bitag na ito. Iniisip natin, siguro kapag minahal ko pa siya ng mas totoo, magbabago rin siya. Siguro kapag mas naging mabait ako, titigil na siyang saktan ako. Siguro kapag mas naging understanding ako, matututo rin siyang pahalagahan ako. Pero ilang siguro na ba ang lumipas? Ilang buwan? Ilang taon? At ano ang naging kapalit? Pagod, lungkot, at unti-unting pagkawala ng dating masayahing ikaw. May isang katotohanan na mahirap tanggapin. Hindi kayang baguhin ng pagmamahal ang taong ayaw magbago. Oo, may mga taong nagbabago dahil sa pagmamahal. Pero ang tunay na pagbabago, nagsisimula pa rin sa sarili nilang desisyon. Hindi dahil pinilit mo, hindi dahil tiniis mo, hindi dahil sinakripisyo mo ang buong pagkatao mo. Kung gusto niyang maging mabuting partner, magiging mabuti siya. Kung gusto niyang respetuhin ka, rerespetuhin ka niya. Kung gusto niyang pahalagahan ka, hindi mo na kailangang ipaalala araw-araw ang halaga mo. Dahil ang taong tunay na nagmamahal, hindi ka hahayaang mamalimos ng atensyon na kusa naman niyang kayang ibigay. At kung paulit-ulit kang humihingi ng bare minimum, baka panahon na para tanungin ang sarili mo. Mahal ka ba talaga? O nasanay ka lang na ikaw ang laging nagbibigay? Minsan kasi, hindi na pagmamahal ang ginagawa natin. Attachment na lang. Takot na lang maiwan. Takot na lang magsimula ulit. Takot na lang tanggapin na baka hindi pala siya ang taong ipinagdarasal mo noon. At naiintindihan ko iyon, lalo na kung matagal na ang pinagsamahan. Lalo na kung marami na kayong alaala.
lalo na kung marami ka ng isinakripisyo. Pero tandaan mo ito, hindi porke marami ka nang na-invest, ibig sabihin kailangan mo pang ipagpatuloy ang isang relasyong unti-unti ka nang sinisira. Parang halaman lang iyan. Kahit gaano kaganda ang binhi, kapag itinanim mo sa lupang wala ng sustansya, hindi ito lalaki ng maayos. Hindi dahil pangit ang binhi, kundi dahil mali ang lugar. At minsan, hindi ikaw ang problema. Baka ang sitwasyon lang talaga, ang hindi na nagbibigay ng pagkakataon para pareho kayong lumago. May isa pa akong gustong sabihin. Kapag masyado mong minahal ang isang tao, huwag mong hayaang mawala ang pagkatao mo. Napansin mo ba kung paano unti-unting nagbabago ang mga taong sobra ang pagmamahal? Dati mahilig silang lumabas kasama ang pamilya. Ngayon hindi na. Dati may mga pangarap silang gustong abutin. Ngayon, umiikot na lang ang mundo nila sa isang tao. Dati masayahin sila. Ngayon, nakadepende na ang ngiti nila kung magre-reply ba ang mahal nila o hindi. Kapag umabot ka sa puntong nakalimutan mo na kung sino ka bago siya dumating, delikado na iyon. Dahil ang tunay na pag-ibig hindi ka binubura, mas lalo ka nitong pinapaganda bilang tao. Hindi nito kinukuha ang identity mo. Hindi nito pinaparamdam na wala kang halaga kapag wala siya. Ang totoong pagmamahal, nagbibigay ng kapayapaan. Hindi ng permanenteng pag-aalala. Hindi ng walang katapusang pagdududa. Hindi ng takot na baka isang araw pagising mo wala na siya. Kapag araw-araw kang kinakabahan na baka mawala ang isang tao, baka hindi na pagmamahal ang nararanasan mo, baka pagkapit na lang. At magkaiba ang dalawang iyon. Alam mo, may isang tanong na bihirang itanong ng mga taong sobrang nagmamahal. Masaya pa ba ako? Napansin mo, kapag mahal na mahal natin ang isang tao, ang lagi nating iniisip ay, masaya kaya siya? Okay lang kaya siya? Ano pa kaya ang pwede kong gawin para hindi siya umalis? Pero kailan mo huling tinanong ang sarili mo kung ikaw ba ay okay pa? Kasi minsan, sa sobrang focus natin sa nararamdaman ng iba, nakakalimutan na nating pakinggan ang sarili nating puso. At doon nagsisimulang mawala ang respeto sa sarili. Hindi isang malaking pangyayari ang dahilan. Unti-unti itong nangyayari. Noong una, pumayag kang ipagpaliban ang lakad mo dahil gusto kanyang makasama. Wala namang masama ron. Pagkatapos pinili mong huwag nang makipagkita sa mga kaibigan mo dahil ayaw niya. Sabi mo sa sarili mo, okay lang, siya naman ang mahal ko. Hanggang sa dumating ang panahon na pati mga pangarap mo, ipinagpaliban mo rin. Yung negosyong gusto mong simulan, yung kursong gusto mong kunin, yung mga lugar na gusto mong puntahan, lahat isinantabi mo, umaasang balang araw, pareho ninyong maaabot ang mga iyon. Pero paano kung dumating ang araw na wala na siya? Ano ang matitira sa'yo? Ito ang masakit na katotohanan. Kapag ginawa mong buong mundo ang isang tao, isang desisyon lang niya ang kailangan para gumuho ang buong mundo mo. Kaya huwag mong ibigay ang buong buhay mo sa isang taong hindi naman kayang hawakan iyon ng may pag-iingat. Hindi selfish ang magtira para sa sarili. Hindi kasalanan ang magkaroon ng sariling pangarap. Hindi ibig sabihin na mahal mo ang sarili mo ay kulang na ang pagmamahal mo sa kanya. Sa katunayan, mas maganda kang magmahal kapag buo ka. Kasi ang taong buo, hindi naghahanap ng ibang tao para kumumpleto sa kanya. Ang hinahanap niya ay taong sasabay sa paglalakad, hindi taong bubuhatin siya habang buhay. May kilala akong mag-asawa na mahigit 30 taon nang magkasama. May nagtanong sa kanila, ano ang sikreto ninyo? Ngumiti ang lalaki at sinabi, hindi namin sinubukang kontrolin ang isa't isa. Ang ginawa namin, araw-araw naming piniling respetuhin ang isa't isa. Napakagandang sagot, di ba? Kasi maraming tao ang nalilito sa pagitan ng pagmamahal at pagmamay-ari. Kapag hindi agad nag-reply, nagagalit. Kapag gusto munang mapag-isa, nagtatampo. Kapag may sariling plano, iniisip na agad na hindi na mahal. Pero ang totoo, ang pag-ibig ay parang ibon. Kapag ikinulong mo ng sobrang higpit, hindi na ito masayang umaawit. Kapag hinayaan mong huminga, mas kusa itong bumabalik. Ganon din ang relasyon. Hindi ito nabubuhay sa sobrang higpit. Nabubuhay ito sa tiwala. At kung kailangan mong bantayan ang bawat galaw niya para lang manatili siya, tanungin mo ang sarili mo, pagmamahal pa ba yon? O takot na lang na maiwan? May isa pang bagay na gusto kong sabihin, lalo na sa mga taong ilang beses nang nasaktan. Huwag mong isipin na ang halaga mo ay nakadepende sa pagpili ng isang tao. May mga taong iniwan, pero hindi ibig sabihin wala na silang halaga. May mga taong ipinagpalit, pero hindi ibig sabihin kulang sila. Minsan hindi ikaw ang problema, hindi lang talaga ikaw ang pinili. At masakit iyon, sobrang sakit. Pero hindi ibig sabihin na wala ka ng karapatang maging masaya. May kasabihan na gusto kong ibahagi. Kapag ang isang pinto ay nagsara, huwag mong ubusin ang buong buhay mo sa katok ng katok.
Baka may mas magandang pintong matagal ng bukas pero hindi mo lang nakikita dahil nakatingin ka pa rin sa saradong pinto. Ang buhay hindi umiikot sa isang tao lang. Marami ka pang makikilalang tao. Marami ka pang mararanasang pagkakataon. Marami ka pang dahilan para ngumiti. Kaya huwag mong isipin na katapusan na ng lahat dahil lang may isang taong hindi marunong pahalagahan ang pagmamahal na ibinigay mo. At alam mo kung ano ang napansin ko. Kapag sobrang mahal natin ang isang tao, minsan hinihingi na natin ang pagmamahal na dapat kusa niyang ibinibigay. Pwede bang lambingin mo naman ako? Pwede bang kamustahin mo naman ako? Pwede bang minsan ako naman ang unahin mo? Nakakapagod, hindi ba? Kasi ang pagmamahal ay hindi dapat parang aplikasyon sa trabaho na kailangan mong patunayan araw-araw ang halaga mo. Hindi mo kailangang magpakapagod para lang maging karapat-dapat mahalin. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para lang piliin ka. Ang tamang tao, makikita ang halaga mo kahit wala kang ipakitang kung ano-ano. At kapag may pagkukulang ka, kakausapin ka niya ng may respeto, hindi ka ipaparamdam na wala kang silbi. Isa pa, huwag mong hayaang masanay ang sarili mo sa pagmamahal na puro sakit. Nakakatakot kasi minsan nasasanay ang puso. Kapag araw-araw kang iniiyakan, akala mo normal na. Kapag lagi kang binablock at binabalikan, akala mo bahagi na yon ng pagmamahalan. Kapag paulit-ulit kang pinapangakuan pero hindi naman tinutupad, iniisip mong baka sa susunod magbabago na. Pero ang totoo, ang paulit-ulit na sakit ay hindi nagiging tama dahil lang matagal mo na itong tinitiis. Hindi sukatan ng tibay ng pagmamahal ang dami ng luha na inilabas mo. Mas magandang sukatan ang dami ng kapayapaang nararamdaman mo habang kasama ang taong mahal mo. Kapag mas madalas kang umiiyak kaysa tumawa, baka panahon na para aminin sa sarili mo na may mali na. At walang masama kung pipiliin mong protektahan ang puso mo. Dahil ang puso, kapag paulit-ulit na binabasag, natututo itong matakot magmahal. Kaya ingatan mo rin ang sarili mo. Hindi lang ang relasyon. Hindi lang ang taong mahal mo. Kundi pati ang taong nakikita mo sa salamin araw-araw. Dahil siya rin ang taong matagal mong makakasama sa buong buhay mo. May gusto akong iwan sa isip mo bago tayo magtapos. Hindi kasalanan ang magmahal ng totoo. Sa panahon ngayon na maraming takot mag-commit, maraming takot magtiwala, at maraming mas pinipiling pansamantala kaysa pang matagalan, napakagandang katangian pa rin ang marunong magmahal ng buong puso. Pero tandaan mo ito, magkaiba ang pagmamahal at pagpapabaya sa sarili. Kapag ang isang tao ay mahal mo, gusto mong maging masaya siya. Pero kapag mahal mo rin ang sarili mo, alam mong hindi mo hahayaang ubusin ka ng kahit sino. Kasi ang pag-ibig ay hindi dapat dahilan para mawala ang respeto mo sa sarili. Hindi ito dahilan para kalimutan ang mga pangarap mo. Hindi ito dahilan para tanggapin ang paulit-ulit na pagsisinungaling, panloloko o kawalan ng pagpapahalaga. May mga taong nagsasabi, tiisin mo lang, lahat naman ng relasyon may problema. Totoo naman yon. Walang perpektong relasyon. May tampuhan, may hindi pagkakaintindihan. May mga araw na pareho kayong pagod. Pero iba ang normal na problema sa paulit-ulit na pananakit ng damdamin. Iba ang pagkakamali sa nakasanayang pananakit. Kapag ang isang tao ay paulit-ulit kang sinasaktan, paulit-ulit kang binabalewala, at paulit-ulit kang pinaparamdam na hindi ka sapat, huwag mong tawaging pagmamahal ang pagtitiis mo. Tawagin mo itong paalala na kailangan mo nang piliin ang sarili mo. At alam mo ba ang pinakamagandang klase ng pagmamahal? Hindi iyong laging may grand surprise. Hindi iyong laging may mamahaling regalo. Hindi iyong puro matatamis na salita, kundi iyong tahimik pero sigurado. Yung hindi ka pinapahulaan kung mahal ka ba o hindi. Yung hindi ka pinapuyat kakaisip kung may iba na ba. Yung hindi mo kailangang habulin dahil kusang lumalapit. Yung hindi ka tinatakot na iiwan ka kapag nagkamali ka. Yung hindi ka pinaparamdam na pabigat ka. Kapag kasama mo ang tamang tao, may kapayapaan. Hindi ibig sabihin wala ng problema. Pero alam mong kahit may problema, hindi kayo magkakalaban. Magkakampi kayo. At iyon ang klase ng relasyon na dapat mong hintayin. Hindi iyong relasyon na araw-araw kang lumalaban para mapansin. Hindi iyong relasyon na ikaw lang ang nagbubuhat. Hindi iyong relasyon na ikaw lang ang marunong humingi ng tawad. Kasi ang pag-ibig ay hindi dapat isang taong pagod na pagod habang ang isa ay komportable lang sa pagtanggap. Dalawa kayong dapat gumagalaw. Dalawa kayong dapat lumalaban. Dalawa kayong dapat nagmamahalan. Kung ikaw lang ang tumatakbo habang siya ay nakatayo lang, hindi kayo sabay na naglalakbay. Ikaw lang ang napapagod. At baka kaya ka sobrang pagod ngayon ay dahil matagal mo nang dinadala ang relasyong hindi na dapat ikaw lang ang bumubuhat. Minsan ang pinakamahirap na desisyon ay hindi ang umalis.
Ay ang pinakamahirap ay ang tanggapin na ginawa mo na ang lahat. Dahil kapag tinanggap mo yon, wala ka nang kailangang patunayan. Hindi mo na kailangang sisihin ang sarili mo. Hindi mo na kailangang isipin gabi-gabi kung kulang ka ba. Dahil alam mo sa puso mo na nagmahal ka ng totoo. At kapag nagmahal ka ng totoo, panalo ka na. Hindi man sa relasyon, pero sa pagkatao mo. Kasi hindi lahat ng tao kayang magmahal ng tapat. Huwag mong ikahiya ang mabuting puso mo. Ang baguhin mo ay ang paraan ng pagbibigay nito. Hindi lahat ay dapat makatanggap ng buong pagmamahal mo. May mga taong hanggang respeto lang ang nararapat. May mga taong hanggang pakikisama lang. At mayroon ding taong darating na hindi mo na kailangang pilitin. Hindi mo na kailangang habulin. Hindi mo na kailangang kumbinsihin na mahalin ka. Dahil pipiliin ka niya araw-araw kahit wala kang hinihingi. Kaya kung sakaling nasasaktan ka ngayon, huwag mong isipin na habang buhay ka ng ganito. Ang sugat, kahit gaano kalalim, naghihilom din. Ang puso, kahit ilang beses masaktan, marunong ding bumangon. At ikaw, mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Darating ang araw na maaalala mo ang lahat ng luha na iniyak mo, pero hindi na ito magiging dahilan ng sakit. Magiging paalala na lang ito kung gaano kalayo ang narating mo. Na minsan may taong halos ginawa mong mundo. Pero ngayon, isa na lang siyang alaala. At ikaw, nandito pa rin. Mas matalino, mas matatag, mas marunong nang pumili. Kaya simula ngayon, kapag may nagtanong sa'yo kung ano ang natutunan mo sa pagmamahal, sana ang sagot mo ay ganito. Natutunan kong magmahal ng buong puso, pero natutunan ko ring huwag kalimutang mahalin ang sarili ko. Dahil kapag mahal mo ang sarili mo, hindi ka na basta-basta papayag na tratuhin ng kulang. Hindi ka na matatakot na umalis sa relasyong wala ng respeto. Hindi ka na mamamalimos ng atensyon. At hindi ka na magpapakatanga para lang manatili ang taong matagal nang piniling lumayo. Kung may natutunan ka sa video na ito, isulat mo sa comments ang salitang pipiliin ko ang sarili ko. Gusto kong malaman na unti-unti mong naiintindihan ang halaga mo. Kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. I-share mo rin ito sa isang taong sa tingin mo ay kailangan ding marinig ang mga salitang ito. Baka sa simpleng pag-share mo, may isang pusong matagal ng pagod ang muling magkaroon ng lakas para bumangon. Maraming salamat sa pagsama mo hanggang dulo. Lagi mong tandaan, ang tamang pagmamahal ay hindi ka inuubos. Pinapalakas ka nito. Hindi ka nito pinapaliit, pinapalago ka nito. At higit sa lahat, hindi ka nito pinapalimot sa pinakamahalagang tao sa buhay mo. Ang sarili mo, mag-ingat ka palagi, manatiling matatag, at sana, sa bawat araw na lilipas, piliin mong magmahal ng may puso. Pero, huwag na huwag mong kalilimutang unahin ang paggalang at pagmamahal sa iyong sarili.